ang laki ng signage ng ano, Platinum. Kaya lang hindi langis, Thunderbird yan eh. Paano kaya kung may Alfred Watermax ng langis, no? Ang pangit naman nun, tubig tsaka langis. Bali ma'am, ito dun sa pupunta na may sticker ko na may pirma ko lang. Actually libre. Sir, pag magpapa-change oil pala, tinatanggal din yan? Hindi po, sir. Ah, hindi ba? Akala ko, sir, pag magpapa-change oil, pati itong tambucho, kailangan palitan, sir? Biglang. Okay, sound check natin yung stock. Ayan, sir. Parang kinakabahan ako ng unti. Sound check. Sigurado kayo? Ako kung bawal, wag. Nakakahiya. Sino nag-approve? Pina-approve ni Sir Tristan po. Kay Sir Mark. Kay Sir Mark. Naku, nakakahiya po. Ako hindi po ako mapilit na tao, pero kung kayo mapilit, sige. Sir, bye-bye po ah. Yeah. Opo. So much again, alright. You are such a blessing, man. Ako po ang magpapasalamat, sir. From Pasig pa kayo, dumayo pa kayo dito, di ba? Worth it naman, sir. Maski hindi na kami nagkape kasi sa YouTube. Uy, hindi. Hindi, pag lunchin mo sila. No, it's good. No, I'm just kidding, you know. Hindi, totoo po. Tikman niyo yung bangus namin dito, masarap. You are a blessing. Yeah. Thank you. Kami nagbabiyahe na rin sa Dagupan. Kumuha kami ng ano roon. Bangus. Sir Alfred, go ahead. Thank you, ma'am. Thank you. You take care, man. Thank you so much. Thank you. Bye-bye po. Bali, hindi ko kasi sinusubukan talaga magpawili eh. Mukhang kaya naman. Kaya sa big bike. Pero syempre, hindi natin igagamble yung safety natin, di ba? Our safety is our top most priority. Dati ka na nagpapawili, pero matagal mo nang hindi ginagawa, ano? Nakaka-nervyos par. Alright. Tulin mo para. Matulin ka. Wala pa ba? Plano kong puntahan yung mga meron akong signage na mga maliliit na Platinum lubricants na mga dealership, no? Kung meron kayong signage guys na nakikita, pwede nyong ilagay sa comment section para mapuntahan ko din. Oh, kita nyo guys, oh, ang laki ng signage ng ano, Platinum. Kaya lang hindi lang Thunderbird yan eh. Tayo naman, Platinum Oils. So totoo lang, first time ko nakita yung signage ko sa Google Map eh. Nag-i-scroll ako sa Google Map, tapos ayun na, meron pala. Buti lang yung Google Map updated, no? So di ko alam po may pumunta na ritong mga followers natin sa JNR. Ayan, motorcycle shop. Sir, dala ko yung langis na ano, na sinabi ko nung pumunta ako. Oh, sir. Iwanan ko na lang dito o sa tindahan? Sa tindahan na lang. Dito na lang, sa tindahan na lang. Sige. Andyan ba yung langis? Ate, di ba wala ka ng stock ng Platinum? Sir, ano po, nag-order ko lang ako, sir. Oo, pero eto. Ayan po. Bali ma'am, ito dun sa pupunta na may sticker ko na may pirma ko lang. Ayan po. Actually libre. Tapos yung bayad ko na lang sa labor, bayaran ko na lang. Tsaka parang yung sa store na lang din, bayaran ko na lang din yung abala ko sa inyo. Ayan Opo. po. Wala kasi dito, sir, gumagawa po kasi lang sa sakit. Okay lang ma'am. Pwede na ma'am yung 500 sa labor, no? Tapos 500 dito sa store nyo. Kasi may mga humingi po sa akin ng sticker na may pirma ko. Pupunta po sila dito para magpa-change oil. Tapos yung 500 po ma'am, sa inyo na, para parang pinakarenta ko sa store. Tapos yung 500, labor ni kuya nagagawa. Ay, sige po. Parang 100 each. Okay na ba yun? O kulang yun? Okay na. Sa mga followers natin na nandito, punta lang kayo sa store na to.
doon sa may nabigyan ko ng sticker ng Alfred Watermax na may pirma ko, libre nyong makukuha yung langis. Libre change oil din, libre labor, libre mismo yung langis. Sila sir yung mag-change oil. So syempre walang kita si ate doon, 'di ba? Yung may-ari ng store. Dapat may kita din siya. Pwede na raw yung 500. Tapos kay kuya na maggagawa naman ng mga motor, syempre may labor din sila, 'di ba? So pwede na rin yung 500. Noon na nga 30 lang ang sabi nila. Imagine mo 'yun, kamura, 'di ba? O yan, sa mga followers ko na nakakuha ng sticker ko, yung may pirma ko na white, may libre po kayong change oil doon. Punta lang kayo. At kung meron pa kayong alam na lugar na meron kong board ko na ganun, don't hesitate to comment down at mapuntahan din. Napapansin ko bakit ang clean fuel puro babae ang nagkakarga. Tanong lang, bakit? Wala naman sir. Wala lang. Marami lang kasing babae. Ganon. Natsatsamba lang kayo sa babae. Yeah, school zone. Buti pa dito, no? May mga nag-assist na ganyan. Kailangan naman talaga. Kasi delikado eh, mga bata tumatawid eh. Ako naman, bilang brand ambassador ng Platinum Lubricants, no? Saya ako na matulungan yung mga nag-dealer sa kumpanya na nagtiwala sa akin. Kaya ako ginagawa yan. For example, di ba? Mayroon naman akong natatanggap na blessing mula sa Platinum Lubricants eh. Sponsor po nila yan. Ngayon, sinishare ko naman sa inyo kung ano man yung natatanggap ko, nais kong ibahagi sa inyo. At the same time, i-promote ko na rin na itong langis na nagtiwala sa akin, lumakas. Kumbaga ang main goal ko dito kung bakit ang sinusuportahan ko yung mga dealership ng kumpanya na nagtiwala sa akin, dahil syempre kung lalakas yung mga sub-dealer nila, hindi dadami yung order. Nung pumunta ako doon sa store na pinuntahan ko, wala talaga silang stock ng langis na Platinum Lubricants, and I'm willing to pay naman kung meron man. Instead na mahirapan yung mga pupunta doon ng mga followers natin, hindi nagdala na lang ako para sure na pag pumunta sila, meron silang langis na makukuha. At saka gusto ko lang din i-inform na yung mga taga rito sa lugar ng Villasis, Urdaneta, Rosales, ay mayroon tayong dealer ng Platinum sa lugar na yon. Ako kasi bilang vlogger, negosyante rin ako, no? Alam ko rin kung paano tumatakbo yung mga negosyo. At lalong lalo na sa mga ganyan, hindi man siguro tayo mapansin ng main office kasi napakalaking kumpanya ng Oracle Corporation eh. At least matulungan natin sila sa ibang paraan na kung lalakas yung mga dealer nila, at syempre magugulat na lang sila, dumadami na yung order. But actually malakas naman yung order nila. Kung makadagdag man tayo ng 0.01%, malaking bagay yun sa akin. 0.01% ng sales nila. Kasi in return, ang goal ko kasi magkaroon ng unang-una, bukod sa brand awareness, ay magkaroon ng sustainable, kumbaga yung pangmatagalan. Ang ibig ko sabihin, tuloy-tuloy na mag-generate ng sales yung kanilang mga dealers. So yun yung goal natin dito. Binibigyan tayo ni Platinum ng supply ng langis. Produkto po ang binibigay sa atin, no? Ngayon yung produktong yan, share ko lang sa inyo kasi kapag syempre sobra-sobra naman, ibigay rin natin sa mga nangangailangan, di ba? Pansin ko din guys, dito sa norte naman, malakas naman din ang Platinum Lubricants. At katunayan, nag-uubusan nga ng stocks eh. Kasi bukod sa mura yung langis, quality, di ba? Tapos available sa mga tindahan. O paano hindi ka magdi-dealer, di ba? Saka sa daming motor na gumugulong ngayon, ang daming truck. Ayan, mga truck na ganyan, malalaki. Yan kasi talaga yung main business nila, mga heavy equipment eh. Kumbaga, itong motor, kotse, kumbaga wala pa yan sa kanilang sa kanilang benta. Parang siguro masasabi ko na hindi pa yan hindi kasi yan main product yan. Ang main product nila yung malalaki, yung drum ang kanilang mga ginagawa. At katunayan, kung gusto mo magpagawa ng sarili mong langis, kayang-kaya ang gawa ng Platinum Lubricants eh. Paano kaya kung may Alfred Watermax ng langis, no? Ang pangit naman nun, tubig tsaka langis. Pero pwede, no? Kung magkakaroon tayo ng branding name ng langis, ano ang ipapangalan ko? Kumbaga, bigay tayo ng order na ito, Alfred Watermax Oil with H2O. Ano yun, langis na may tubig. E di kapag nilagay mo sa makina, mamumuti yun, Bigyan ko lang kayo ng konting trivia regarding sa Platinum Lubricants, no? Baka sinasabi niyo po kasi na itong Platinum bago lang yan. Nagkakamali po kayo guys, hindi yan bago. Ang Platinum Lubricants, yan ang unang-unang may oil blending dito sa Pilipinas. Sabihin, local made at 1980s pa.
meron na pong platinum lubricants. Kaya naman talagang masabi mo na pagdating sa experience, hindi mo matatawaran ng experience. Kasi again, ako, sa tagal ko sa negosyo, experience is the best teacher. So since experience is the best teacher, of course, yung mga mali na ginawa nila noon, na-correct na yon. At pag na-correct yung mga maling yon, nagiging maganda lalo ang produkto. Sabi nga natin mistake is not the opposite of the success. Di ba? Mga mali na nagagawa natin, at least yan, next time nagagawin mo, may foundation ka na. Parang sinabi ko na your worst customer is your best improvement. Which is true. Napapansin ko lang guys, kapag nasa ibang bansa ako, tapos nagbablog ako, medyo parang hindi ganito ka-lively yung dating, no? Medyo parang puro ganda kasi nasabi ko. But dito sa Pilipinas kasi, napansin ko lang din, no, na kapag ka pinapanood ko siya sa video, parang ang daming ganap. Parang ang saya-saya ng lugar ng Pilipinas. Compare natin doon sa ride ko abroad, parang puro bundok, puro damo, puro puno. Alam ko, masabi ko hindi napakaganda ng nature talaga naman. Pero parang yung vibe na kulay, maraming tao, marami kang nakikita sa kalsada, yun ang wala doon. I might say parang yung lugar natin parang Thailand, no? Malaysia, parang ganyan ang dating. Masasaya. Siguro kapag dito sa Asia, talagang makulay ang buhay na mga Asian. Pansin ko lang guys, no, bawat manufacturer at bawat sasakyan, may kanya-kanya tayong oil requirement at viscosity ng langis na nire-require ng mga manufacturer ng motor, kotse, pick-up, trucks, no? So medyo nakakabisa-kabisa ko na yung mga viscosity ng langis, no? Pero I'm not saying na matalino tayo pagdating sa langis. Hindi ko sinasabing expert tayo dyan, ano? Sinishare ko lang sa inyo yung experience ko. So far, okay naman. Goods naman yung ating performance ng sasakyan natin. Goods din yung performance ng motor natin sa Platinum Lubricants. Kahit yung Vespa natin na Emporio Armani, ang ginamit natin is Platinum din Pero so far, wala akong naramdamang overheat, walang problema ang mga motor. Pati yung mga trucks ko, lahat yan ay gamit ko dyan na yung Platinum. Yung old trucks naman, dinisign sa mga diesel engine, pati Land Cruiser ko. Kumbaga talagang alagang Platinum yung mga sasakyan. And speaking of change oil, napansin nyo guys, hindi ko binibideo pa yung pag-change oil ng Z1 natin tsaka ZH2. Medyo dinidelay ko rin kasi dahil magkakaroon ng bagong Kawasaki branch ang Guanzon dyan sa Ordaneta, Pangasinan. Yan ang pinakamalaking Kawasaki big bike shop na itatayo dito sa Pangasinan. Doon na tayo magpapa-change oil niyan at mag-o-open yan ng November 23, 2024. Diba? Updated ako. Magkita-kita tayo doon guys sa November 23. Tuloy-tuloy ang pagdami ng branches ng Guanzon Group of Companies sa kanilang mga motor at big bikes. Well, ako naman bilang kanilang brand ambassador, natutuwa ako sa mga tagumpay ng kumpanya na ating pinopromote. Alright, may nabasa akong isang comment sa ating YouTube channel, no? Ang tanong niya is, paano ko daw nagagawa na sabay-sabay nakakapag-vlog habang nagmamanage ng business? At hindi lang isang business, ang dami nating negosyo. Well, isa lang masasabi ko dyan, napaka-importante ng time management at yung suporta ng partner mo. Kasi kung hindi ka naman susuportahan sa ginagawa mo ng inyong partners in life, talaga namang medyo mahihirapan po talaga kayong mag-manage ng oras mo. Kasi sa akin, maximize ko yung pag-motor tsaka yung pag-manage ng negosyo. Kanina bago ko umalis, may kliyente pa akong kausap, may appointment lang ako sa dentista ko ngayon, di ba? So parang ganun lang yun. Kailangan mong balansihin ang mga bawat sitwasyon at pagkakataon. So syempre sa atin, kapag may kliyente, medyo bisa na-delete ako sa ibang kausap ko. Kumbaga inuuno ko kasi yung mga priorities muna. Kunyari, ano ba importante? Sa akin kasi una, family first God first, and then yung secular na ginagawa natin, family na. Then sunod yung trabaho. Tapos ito, pang ilan lang tong pagmumotor, wala lang to. Kumbaga, this is part of my libangan. Ngayon, kung mapagbigyan naman ako ng chance na makapagmotor, edi ako naman masaya. Kasi nagagawa ko yung passion ko
Gagawa ko yung gusto ko, dinadocument ko naman. Kaya kung mapapansin nyo guys, kapag ka nagbablog ako gamit yung kotse at compare natin sa gamit itong mga motor na meron tayo, magkaiba yung saya ko. Mas masaya ako na nagmumotor kahit mainit, kahit nababasa ka ng ulan, iba pa rin yung saya. Well, again, sabi nga natin, it's not the destination na pupuntahan mo. It's about kung paano ka nakapunta sa destination. So kung nagmotor ka papunta sa destination, iba yon, may experience doon. At kung ikaw naman nakakotse, normal lang yon. Masaya rin naman yon. Pero syempre, iba pa rin yung nagagawa mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. But then again, it's not the material magpapasaya. Hindi palagi material, no? Depende yan sa tao. Subjective yan eh. Kumbaga, hindi naman lahat ng tao masaya sa pagmumotor. Ganun lang yun. Tsaka iba-iba rin tayo ng level of happiness. Nainggit nga ako dun sa iba eh. Nainggit in the way na sana ganun lang kababaw yung kaligayahan ko, no? Yung bang achieving a little, ibang klase na sa kanila yon. Ibang klaseng kasiyahan. Pero napansin ko lang, no? Every time na may na-unlock ang achievement mo, talaga namang tumataas din yung taste mo, no? Sa mga bagay-bagay. Yung standards mo, tumataas yung mga gusto mo, ganyan. Yung mga dating bagay na hindi mo naman pinapangarap, medyo afford mo na, nag-iiba din yung pananaw mo. Parang, gusto ko yung ganyan. Parang tumataas yung taste din ba? Hindi naman ako mahilig sa mga brands, pero kumbaga nagiging parang meticuloso na rin. But in the end, as long as masaya ka sa mga bagay na ginagawa mo, sa decision making mo, satisfied ka, wala nang papalit doon, wala nang papantay doon. Hindi ko naman hinahangad na lahat ito. Abutin niyo yung mga bagay na meron tayo eh. Yung pamangkin ko pala na taga Bulacan, shoutout sa'yo AJ, no? Yung nagturo sa akin mag-edit sa Premiere Pro. Dahil daw sa na-inspire siya sa mga vlogs ko sa pag-motor-motor, ayun, bumili na ng big bike. 4 years nang pinag-ipunan yung big bike na yun. I'm happy for him. Ayan, shoutout to you, pamangkin. Natutuwa lang din ako kasi may message na ako. Papasalamat siya dahil ako daw yung kanyang naging inspirasyon. Dito papunta yung Yamaha Rev Zone eh. Pero bago tayo pumunta doon, side trip muna tayo. Paayos ko lang yung ngipin ko. Every 2 months, yan, nagpapa-cleaning ako ng ngipin. Iba talaga pag nakamotor eh. Ang daling isingit eh, no? Pagka hindi ka nakamotor dito, abutin ka ng siyam-siyam eh. Okay, dito tayo sa may Valdez Dental Clinic. Good afternoon. Opo. Okay lang mag-park dyan? Maluwag naman yung daan eh. Opo, ayan. Thank you. Maganda ba? Galing po yan sa Guanzon eh. Oo, sa Yamaha Rev Zone, Guanzon. Sa taas na lang. Sige. Pinaantay ko kayo dito. Thank you. Kahit na ako ah. Hi Doc. Doc, parang pumayat ka. Ngayon ka dyan. Wala stress sa school. Pero tapos naman na. Okay. Congrats. Thank you. Utang mo na sir. Pahinga ka muna. Okay Doc. Kumusta ang itong mga tours? Ang Alaska? Alaska pa rin. Oo. Thank you Doc. Apo, thank you. Okay, tapos na tayo magpa-dentist. Napakabilis lang. Babalik ulit ako next month. Sa mga taga dito sa amin, Dagupan, Urdaneta, Villasis, yung mga kaya nyo pumunta dito. Pag nagpa-dentist kayo dito, kung napanood nyo yung vlog na to, sabihin nyo napanood nyo sa vlog ko ha. Kwento nyo kayo Doc. Tutuwa ako sa servisyo nila. Again, hindi to sponsor, no? Magbabahid ako dyan. Pero satisfied lang ako, kaya ako binablog. Okay, so ngayon naman pupunta tayo sa Yamaha Rev Zone. Mula dito kila Dr. Valdez, malapit lamang yung Rev Zone dito, dyan lang yan. Wala akong oil filter ng Yamaha Tenere. So sigurado naman dito sa Yamaha Rev Zone meron silang oil filter. Pero may dala ako sarili kong langis. So labor na lang ang babayaran ko dyan, tsaka oil filter. Dito lang po located ang Yamaha Rev Zone. Katabi lang po, Durian yun ah. Katabi lang po yan ng Any Auto. Yan, Guanzon Group. Hindi nila alam na pupunta ako eh. Magpapa-change oil po. Opo. Yun lang po ba sir? Meron pa po. Kung may kailangan ayusin, yun. Sige po. Ipas. May aftermarket po ba kayo tambucho? Ay, tambot siya sir. Nakita niyo meron po yun. Ito po ba? Meron kami sir ganito. Meron kayo? Okay sir. Pwede pa sound check? Pwede pa testing? Check po natin. Sige. Nandito tayo sa Yamaha Rev Zone. Nakita nyo naman, sinalubong pa tayo ni ate, di ba?
Very accommodating sila dito. Napa-service tayo ng Tenere. Dito pala yung upuan ng mga nagpapa-service. Sige lang, ako nang kukuha. Thank you. Salamat, sir. Salamat. Okay. Wala kasi akong oil filter niyan, ma'am. Yung oil filter na lang po natin, sir. Yun na lang po. Ayun yung babayaran ko tsaka yung labor. Opo, yun. May labor ba? Sir, yung dala niyo po ba yung Hindi. Hindi ko dala. Sige, okay lang. Bayaran ko na lang. na lang. Discountan na lang po natin sila sa labor, sir. Ma'am. Sige po. Kaya mo ba? Sige, sir. Kaya po. Thank you. Meron kasi tayong trusted oil na ikakabit dyan. Yun nga, yung langis natin na platinum. Okay naman dito kung may langis kayo na prepared. Kakabit nila yan. Tayo ngayon sa may Yamaha RevZone Guangzhou Group. So, dito tayo ngayon para ipa-change oil itong ating Yamaha Tenere 700. Re-request tayo kung pwede natin i-sound check yung tambucho na stock nila dito. Pag pumayag, okay. Pag hindi, okay lang. Saktong-sakto kasi, wala akong mabila na oil filter nito. Available dito yan sa Yamaha RevZone. Okay, so nandito na ngayon tayo sa may service area nila. At bawat motor may sariling paddock. Komportable naman yung mga mechanics na gagawa dyan. Oh, galing, di ba? So, ito yung langis na gagamitin ko dyan. Pinupunasan pa nila talaga no? Basa-basa. Very good. So, itong Yamaha Tenere natin ay bagong kuha lang natin dito sa Yamaha RevZone Guangzhou. At syempre, yung maintenance niyan, dito natin ipapagawa. Mabuti lang, kumpleto sila ng piyesa dito. Meron silang oil filter na genuine Yamaha. And since nung ni-research ko na ang Yamaha po pala ay 10W40 yung langis na nire-required, meron din ang platinum lubricants na 10W40 na fully synthetic. So, pasok na pasok naman siya sa requirement ng Yamaha Tenere. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Yan. Meron silang available at tambucho doon at Krapovic pipe, pero wala pa ako pambili noon. So, change oil lang muna tayo, guys. But anyway, so ito na yung ating Tenere. All in all, sa kanyang performance, nasubukan ko. Sobrang ganda niya. Napaka-agile niya, lalo kapag tinurn on mo na yung off-road mode niya. Talaga naman. Sobrang powerful ng motor na to. Oh. Ano talaga siya, sir? Oo, acrophobic siya na Tenere. Sigurado kayo? Ako kung bawal, wag. Nakakahiya. Kung na-aprobahan, nakakahiya. Sino nag-approve? Pina-approve ni Sir Tristan po. Kay Sir Mark. Kay Sir Mark. Naku, nakakahiya po. Ano po kasama dyan? Naku, baka pag nagustuhan, sir, maiuwi. Subukan natin? Sure kayo? Yes, sir. Baka mapagalitan kayo, Hindi, kung... Na-approvehan naman po, sir. Kaya wala naman po. Ako hindi po ako mapilit na tao, pero kung kayo mapilit, sige. Hindi nga totoo. Susubukan natin. Pero wala tong commitment, Hindi, at least ito, kung hindi ko man magustuhan. Yes, sir. Wala po. Hindi, I mean, kung hindi ko man magustuhan or meron pa akong hinahanap na tunog na gusto ko, at least may po-promote ko na lang. Mare-recommend ako sa mga friends ko. Kung sakasakali. Kasi ako, hindi naman kami pare-parehas ng gusto. For example, ako gusto ko yung maingay. Yung maingay talaga gusto ko. May mga friends naman ako, ayaw ng sobrang ingay. So, pwede ko ma-recommend at least yung sound check, may paparinig ko sa kanila. Kung okay lang sa inyo yun. Pero, ito, walang commitment. Sir. Yes, sir. Na-approvehan naman po, sir. Kaya walang problema, sir. Talaga ba yan? Nahiya akong bigla, sa totoo lang. Oo, okay lang. Magkano to? 52,000 to, di ba? May discount ba? 52,900 pesos sa mga naghahanap ng acrophobic pipe. Ito yan. Pag hindi nyo to nakita nakakabit sa Tenere ko, ibig sabihin ay naiwan to dito. Kapag ito ay naiuwi ko, sir, nakakabit na to sa Tenere ko. Ang laki pala niya. Parang pang BMW na to yung sukat ng GS ko. Mapilit kayo Sige, kabit natin. Biglang kayo pa yung naging mapilit no? Sir, huwag mong gagasgasin, sir, ha? Siguro, sir, huwag mo na ikabit yung hanggang dito. Isuksok lang natin ganun. Ako, patay tayo. Mukhang mapapagas ako ngayon. Excited tuloy ako dito. Ano, boss? Ano natin? Sir, pag magpapa-change oil pala, tinatanggal din yan? Hindi ba? Akala ko, sir, pag magpapa-change oil, pati itong tambucho, kailangan palitan, sir? Biglang nagpalit lang ng tambucho, sir. Ganon. Insert lang sana, napapalit. Sabi sa akin, sir, ng mga tropa, pag daw mag-change oil ka, kailangan magpalit ng tambucho. Tignan natin yung timbang nitong stock ng tambucho natin. Uy, mabigat, sir. Pahawak nga ako, sir. Ay, mabigat. Ito na yung kakabit natin. Akrapovic Tenere 700. Subukan mo nga, sir. Baka hindi naman kasya, sir. O, timong gaan.
Oh, sabi sa'yo, magaan yan eh. Kasi pag na-change oil na, dapat gumaan yung bike, no? Ayan, no? Ang ganda. Parang pangalan lang yung nadagdag, ah. Kaya lang may silencer siya, sir, eh. So, ito na yung mga kasama sa pyesa natin. May kasama siyang clip para makakonekta tayo dito. Ito yung stock na tambucho ng ating Yamaha Tenere. At ito naman, yung kanyang box ng Akrapovic. Ilalagay na nila dun sa clip natin. Ingat na ingat sila, sir. Baka magasgas, eh. Mamaya-maya lang, mapapakinggan natin ngayon yung tunog nitong ating Tenere. Ingat na ingat, ah. Mukhang ano, ah. Tumugi ng 10% boss, ah. So habang kinakabit nila yung tambucho, kinakabit na rin yung ating oil filter. Ang lupit dito, 3 silang gumagawa sa isang motor, eh. Ano boss, okay naman dyan. Ang galing ng pamihit niya, oh. Merong adjustment. Anong masusukat natin dyan, sir? 17 po, short range. 17 po. 17 Short range. short range. Kailangan hindi siya hindi siya lalagpas doon. Opo. Or else, baka posibleng ma-lost thread, no? Opo, sir. Mag-pick yung ano niya, sir. Yung po yung nakamit ka na, sir. Yun yung nasa manual ng Tenere, ano? Galing, ano? Pati paghigpit, eh, kalkulado. So, sa mga naka-Tenere, yung mga gumagawa sa bahay ng DIY, dapat 17 short range lang ang iseset ninyo. At tumuloy na, sir. Ayun, tumunog. Yun na yun. Kahit anong pihit na gawin mo dyan, hindi nagagalaw yan, di ba? Diyan naman, sir, sa baba. Ilang torque range ang dapat dyan sa baba? Nasa ano po siya, sir? 43 Newton. 43 Newton. Kapag babasahin natin dyan, iba naman siya. Dapat din pala marunong ka gumamit Bali yan. po, sir. Nasa 10 po siya, sir. Okay, 10. Punta po tayo ng 43. 43 Newton. Okay. Kaya adjust mo lang ng ganyan. Bali, 40 na po, sir. Plus 40 plus 3. 1, 2, 3. Ah, galing. Ayun pala yung 40 niya, tapos ayun yung 3. Opo, sir. Okay, ah. So, yung mga mekaniko kasi, seminar yan, nag-training sila para alam nila kung ano yung mga required kapag nag-higpit sila doon sa mga tornilyo. So, ayun ang kaganda kapag sa kasa ka nagpapagawa, hindi yung hula-hula lang. Lalo na yung mga moving parts, di ba? Ito, kagaya sa kadena niyan. Meron dyan yung tensiometer na lang, eh. Tapos, sa mga preno, dito, yan, ang malupit pag na-lost thread mo yan, sir. Nung nag-DIY ako once, sir, kaya ako nadala. Na-lost thread ko yan, ikakahigpit ko, sir, eh. Ayun pala, merong torque newton meter na kailangan sa kanya. Yun. Pag kumabis na ganun, yun na yun. Okay. Ang galing yung pangsalin nyo, sir, ano? Para hindi tumapon. Oh, saktong 1 liter. Walang kadaya-daya. Saka ang ganda ng viscosity ng langis niya, no? Oh, ganda ng kulay, oh. Magaling yung standard procedure ng Yamaha. Talagang meron kayong special na pangsalin talaga, no? Sa iba, tinataas lang yan, sir. Parang bartender, eh, no? Pagka dito sa Yamaha Redson Guanzon pala, ganyan ang quality ng service. Oo. Mapapagalitan tayo na, boss, pagka hindi ganyan, sir, no? Pangalawang litro natin. Feeling ko kasi, sir, kapag ka nag-change oil ako, parang lumalakas yung motor. Parang ang gaang ng takbo ng makina ba? Ito na yung pangalawang litro natin, guys. So, paano mo susukatin? 600 ml. Okay? After putting 2 liters, ayan, 600. Kamusta naman, sir, yung langis natin? Okay naman po ba sa tingin nyo? Hindi naman, sir. Maganda rin po yun. So, ngayon, nakikabit na natin yung 2 liters and 600 ml. Kailangan makita natin dito yan kung ano yung itsura niyan. Ay, nakalubog na pala sa langis, eh. Ayos na pala, eh. So, pag tinayo yan, kakalahati ngayon yan. Hindi pa bumababa. Ayun, oh. Ayun, gumagalaw na doon, sir. Tsaka kailangan pumunta pa yung langis, eh. Hindi pa umiikot sa taas, eh. Pag umandar yan, yun na. Makikita natin kung nasa yung guhit. Ang galing mo, sir. Saktong-sakto, ah. Ayun, nakikita ko yung hangin. Ayun, oh. Nakikita ko yung hangin. Sakto din, eh. Ako po yung unang big bike guy. Ah, okay. Siya, natuturuan na rin sir. Magiging dalawa na ang big bike mechanic dito sa Yamaha Redson. Matapos nating salinan yung langis natin, ito na, malapit na rin yung tambucho natin. Yun. Galing. Ingat na ingat, eh. Sana nakaka-inlove yung tunog niyan, sir. Nagkakabit na yung branding name. Ay, ang ganda pala, eh. Baka hindi ako ma-inlove, sir, pagka merong silencer. May silencer, eh. Ganda, oh. Wow. Carbon, Lodi. Dito pala sa labas ang kabit niyan. Eh, pagka namali ka pa dyan, ewan ko na lang. Ito na, sound check na tayo, sir. Parang kinakabahan ako ng konti. Sound check. Parang stuck yung tunog. Kasi may silencer, eh. Papainitin muna natin bago natin i-rev. Ganito rin yung tunog ng stock, no? Kagandaan yan, pwede yung palang ibalik sa stock. Ayan yung tunog niya, guys.
Pag medyo uminit na, bombahin natin ng konti. Stock lang. Ganito rin nga yung tunog, tama. Pagka ganito, parang hindi rin ako nag-upgrade. Kasi yan lang yung tunog niya. Dapat, wow, wow, wow. Ganon. Wow, wow. Kailangan natin tanggalin yung dulo. Tignan natin kung ano ang magbabago. Pero bago natin galawin, basahin mo yung instruction manual para sure. Slip on lang kasi, no? Tignan mo kung yung dulo niya kailangan tanggalin. Para sure lang tayo. Ganda ng tambucho, Brad, oh. Ooh, wow. Yung tunog niya pero, tunog stock. Okay guys, ito na yung ating tambucho. Napakaganda. At alam niya ba, inaprobahan pa to ni Boss Mark. Umabot pa sa mismong presidente ng Gwenson Group ang ating tambucho na to. Gusto ko siya, ang problema natin dito, tahimik lang siya. Gusto ko sana medyo mas wild yung tunog. Kapag wala akong nakitang mas maingay pa dito, babalikan ko to. Siguro tatanggal na lang tong part na to para umingay. Wala akong masyadong idea or dito. Sir, babara natin sir. Ikakabit ko ba yung stock? Ito rin yung tunog ng stock. May nagbago naman yata konti. May nagbago ng konti. Medyo ano lang siya, sir. Ha? Bigay ng konti. Parang stock. Pero parang stock pa rin, oh. Meron din, sir. Kaya lang, hindi kasing ingay ng inaasahan ko. Sige, balik muna natin yung stock. Pero kung hindi ko ipabalik yung stock, paano kaya ang kondisyon ni, Siyempre, bayaran ko na yan. Balik muna natin yung stock. Okay, sound check natin yung stock. Parehas lang. Parehas lang, no? Dapat yung bumuo yung tunog eh. May ano lang to, may parang gumagano sa dulo. Okay guys, tutuloy na ako niyan. Bumili pala ako ng Gwenson na yung Kai, yung damit nila na binebenta. Ito siya guys para makita ninyo. Daming motor dito, no? Mga big bikes talaga, no? Sa mga naghahanap ng big bikes dito. So ito, 600 pesos yung binayaran ko kanina para sa ating t-shirt. So ito yung mga design na meron sila. Meron yung simple lang, ayan, no? Meron yung mukha ni Kai. Tapos, ito yung suot ko kanina na binili ko na. At may puti tayong binili. Ito. Yung isang klase nito. So sa mga design nila, meron din yung brown, 100 pesos lang. So pwede kayong bumili per souvenir ninyo, no? So kaya tayo, pupunta pa tayo sa tropa natin. Ito yung binili ko kanina. Nakapagpa-change oil tayo, nakapag-shopping pa, no? Gloves ko. Gustong gusto ko yung gloves na to. Isa sa paborito kong gloves to ng Spider Philippines, yung Mason Tex. Maganda yung feel niya, no? Kaya mukha siyang high quality. Mukhang hindi chipipay, guys. Maraming salamat nga pala sa mga staff ng Gwenson Red Zone, no? Hindi nila ako nakilala nung una pero very hospitable sila. Kudos sa inyo guys. Maraming salamat sa inyong pag-entertain. So ibig sabihin kahit hindi nila ako nakilala nung una, at least yung entertain nila maganda. Lalo na guys nung nagulat pa sila. Ay si Sir Alfred pala, sabi niya. Natutuwa naman ako guys kasi welcome na welcome ako sa Gwenson Group.